nung chair ng Committee on Appropriations sa si Zaldico, pero wala naman nangyari. Ano daw yun? Ano daw yun? Ano daw yun? Ano daw? Ano daw? Naku. Baka madagdagan pa itong ano ko, ha? Roque, ikaw nagsabi niyan, ha? Ikaw nagsabi. Attorney Roque, ikaw nagsabi niyan. Ano daw yung sinabi niya? Linawin nga natin, ulitin natin. Pakiulit nga. Parang may part doon na nabingi ako, eh. May part doon na nabingi ako. Ano kaya yung sinabi ng niya? Committee on Appropriations sa si Zaldico, pero wala naman nangyari, no? Oh. Ano daw? Chair ng Committee on Appropriations sa si Zaldico, pero wala naman nangyari, no? Oh, grabe naman kayo. Grabe naman. Kinasangkutan daw ni Zaldico. Di umano. Sabi ni Roque. Ha? Hindi ako. Bilang taga kay OJC, medyo maano na kayo dito. Magambala na kayo dito sa ganitong klaseng post ng tao. Binulungan na nga kayong parang demonyo. This time kulam naman. May tawag ho dito sa ganito. Tama, mali. Ha? O, yun lang. Ginawa lang joke pero di tamang joke. Hindi, alam mo, hindi mo ginagawang joke ang demonyo. Tandaan niyo yan. Hindi tama ang gawin mo ang joke ang demonyo. Maling-mali ho yun. Any witchcraft, you don't, make it a joke. It's not a joke. Entertaining witchcraft is not a joke. Ni Harry Roque na meron umunong nilulutong impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Nasa frontline ng balitang yan, Marian Enriquez. Sa isang Facebook post, unang pinalutang ni dating presidential spokesperson Harry Roque na may planong mag-impeach o magpatalsik kay Vice President Sara Duterte. Sinundan niya ng Facebook Live kagabi ni Roque kung saan ibinunyag niyang plano raw ito ng ilang mambabatas sa Kamara. Ngayong linggo raw ihahain ang impeachment case. Alam naman ng tao na talagang ang kanilang dahilan kung bakit sila naghahain ng impeachment para lang mawala ang banta laban sa Marcos Forever sa 2028. At tingin ko, mulat ang mga mata ng mga Pilipino na paninira lang to kay BP Sara. Ngayong araw naman, itinanggi ng ilang leader ng Kamara ang Tingnan mo ito mga leader. Alam mo, for the first time lang nangyari ito. No? I mean, matagal na ho tayong sumusubaybay sa politika sa Pilipinas. Ito lang yung first time na bawat birada sa kay Tamba, agad-agad itong mga sip-sip na mga kongresista nito dumedepensa. Hindi nyo napapansin? Noong mga nakaraan naman, hindi naman ganyan ang pagkasip-sip nila sa speaker. Pero this time, grabe ho. Grabe kaliwat kanan ang depensa nila pagalingan ng depensa para pagandahan ng budget. Hindi, ako nagtatanong lang ako pagandaan ba kayo ng budget kaya kayo sumisip-sip dito kay Tamba? Kasi mukhang malapit na kasi yung 2025, kailangan na ng budget, correct? Tama ka dyan. Di ba? Ito masyado silang defensive, ika nga. Takot na takot aligasyon ni Roque. Dalawa yung crystal balls ko. Crystal balls yung akin. Dalawa. Pero parang wala na. Ano nakakatawa dun? Dalawa itlog mo, ganon. Hindi kristal yun, sigurado ko. Mabuhok-buhok yun. Walang ganon. Ang kristal, di ba, makinis? Sigurado ko yung dalawa mong balls. Hindi. Di umano. Allegedly. Hindi kasi, yun ang parang ang dating mo di ba? May dalawa ako, tawa ka pa, Kala mo, nakakatawa ka. Hindi. Sabi tuloy nito isa, balls reveal nga. Kita mo, ganyan ang congressman natin. Tama, mali? Yeah? Ganyan ang congressman natin. Harapan pa ng camera yan, ha? Naman po akong nakikita na ganon. Tinignan ko yung left, tinignan ko yung right, parang wala naman pa. Tingnan mo. Parang tinignan daw niya yung left, tinignan. Ang tanong, pantay ba? Baka pagkita mo, ay, di pantay. Kaya siguro hindi mo nakita na maayos. Di ba? Malay mo na, sa ilalim mo. Kita nyo na kung anong klaseng meron tayong mga mambabatas ngayon, Okay lang mang-bash sa mga vlogger, pero mga mambabatas yan, Rambutan yan, boss. Mabuhok daw. Ay, grabe.
Grabe naman kayo. Grabe naman kayo. We're sticking to the issues in the House of Representatives. So, baka kailangan medyo madumi yung crystal ball. Kailangan na linisan ng konti. Oh, ayan yung crystal ball. Madumi daw. Alam mo, I think what is Rocky's meaning. Ito yung English ang baduy. Bago. Gago! Ang kahulugan ni Roque nung sinasabi niya, crystal ball. Di ba alam naman natin pag crystal ball, manghuhula. Di ba? So parang sinasabi niya, yung kanyang matalinong hula, matalinong teorya, ay talagang magkakaroon ng impeachment dito kay BP Sara Duterte. Yun ang sinasabi niya. Di ba? Sinasabi naman nito, kulang ka lang sa linis yung crystal ball nito. Ako ito lang. Seryosoin natin. Kailan ba umamin ang Kamara sa mga galaw nila? Kung maaalala ninyo, paulit-ulit yan. Even sa mga kuditang nangyari sa Kamara, kuditang nangyari sa Senado, they will always deny it. Kung maaalala ninyo, nung si Subiri ay dati pang Senate President, di ba merong alingas-ngas na papalitan siya. Ano sabi? Panay ang kanilang deny na merong pag-uusap na ganun. Tama, mali. Di ba? They always deny it na merong pag-uusap na baliktara magaganap o pagbabago sa pamamahala ng Senate. Pero, isang ganun napalitan ng Senate President. Ang mga senador, maging ang mga congressman, mabilis huyan magbago. Ibig sabihin, maybe now, walang senyales from the top o from the high. Alam mo na, the high society. Ito yung mga matataas eh. Alam mo na yun, matataas ang trip sa buhay. Walang senyas. Pero isang ganun lang yan, mabilis po yan. Mabilis po yang magpalit. Kaya yung pag-deny nito, I don't think meron ho siyang punto. Ibig sabihin, merong sapat na basihan yung kanyang sinasabing walang ganyang nagaganap. Pinabulaanan din ni Assistant Majority Leader Jill Bongalon ang pahayag ni Roque, pero hindi raw katakataka kung may gusto talagang magpatalsik sa bise. Yan, tamo. Tapos bigla may pitik na hindi naman nakakapagtaka kung merong gusto magpatalsik sa kanya. Syempre, hindi ako alam mo kung bakit ganyan ang dating yan? Sa totoo lang, sip-sip yan. Siguro, pag merong nagsampa ng impeachment dyan, feeling nila, kasi tandaan ninyo, yung mga katulad ni Romualdez, mga Marcos, hindi matalino, hindi nag-iisip. Sa kanila, it's more on power trip. Anong ibig ko sabihin? They don't care about strategy. They don't care about the result of their actions. Basta sa kanila, ma-power trip. Halimbawa, yung mga ginagawa sa kay OJC, o di kaya ginagawa sa mga kalaban, power trip eh. Ibig sabihin, kahit ano maging resulta nito, basta parang mapakita namin yung lakas namin, okay na kami. Ganun. Kaya, hindi ka magtataka kung one of these days, merong e-epal dyan na congressman at magpapasa ng impeachment. Hindi ka na magtataka doon. At baka nga matuwa pa yung leadership ng Kamara. Bakit? Kasi yun ang trip nila eh. Ang trip nila, alam mo yun, ipakita nila yung power nila. Kasi ganyan pagka medyo mataas eh. Alam niyo na ibig sabihin pag mataas? They don't care what will happen. Ang importante sa kanila, maipakita nila na maano kami makapangyarihan kami. Kaya wag kayong gagalaw diyan, wag kayong bye Pakulay nakaabot ng live. Uy, thank you Shout out kay Mike Labe. Oy, Janela, salamat po. Hindi totoo, di ba? Ganun ang trip nila eh. So, hindi na ako magtataka kung merong congressman dyan sisip-sip. Sasabihin tingnan mo na.
kaya ko mag-submit ng impeachment dito kay BP Sara Duterte. O syempre, kung ikaw naman si Tamba na mahilig sa power trip. Impeachment to. Hindi mo na iniisip kung ano magiging consequence. Tama, mali? Hindi na po tayo mabibigla kung may mga ibang grupo or ibang individual na gustong pananagutin ang ating pong Vice Presidente. Kita mo yung term niya, pananagutin. Ano sasagutin niya? Pananagutin sa amin, kasalanan ba siya? Kayo may kasalanan eh. Kayo ang pasimuno niyang flood control project na yan eh. Kayo may kasalanan, tapos siya pananagutin niyo? Ang kapal-kapal din ng mga mukha ninyo, no? Hindi siya ever na involved sa mga ganyan. Kayo ang aalat ng mga kung saan nyo ituturong proyekto, yung mga DPWH. Kamara yun. Kayo dapat ang managot sa taong bayan. Ang kapal ang mga mukha nyo. Yun ngang ilahad yung budget nyo, hindi nyo pa ginawa eh. Tapos siya pang pananagutin? Through e-filing of an impeachment case. So, sa ngayon, mananatili po. Pero wag ka mag-alala. Dahil sa ginawa mong yan, tuwan-tuwa na naman yung amo ninyo si Tamba. Uy, very good tong mga mga amuyong ko Itong mga balalay ko. Very good tong mga to tinan mo naman, sip-sip sila sa akin. Parang Panginoon ang dating ko dito. Pong chismis ang kanyang pong post. Noong isang linggo lang naglabas ng open letter si VP Sara at binatikos ang iba't ibang problema ng bansa na hindi raw natutugunan ng pamahalaan. Tingin naman ni Assistant Majority Leader Zia Alonto Adyong, isa pa to. posibleng itinaon ang issue ng umano'y impeachment sa nakatakdang pagdinig ng Quad Committee kaugnay sa koneksyon ng Pogo, illegal na droga. Eto na naman, ididikit na naman niya sa Pogo, illegal na droga, EJK. Kita mo? Ano na naman pati impeachment may kinaugnayan dyan? Pambihira naman kayo. Talagang, eto ang layo na nung issue. Ang issue, impeachment ni BP Sara Duterte. Tapos ididikit mo sa Pogo? Ididikit mo sa droga? Ididikit mo... Anak ng wewe. Anong katarantaduhan yan? droga at human rights violations kung saan iimbitahan Pati human rights violations? Anak ng weteng, oo. ng ama ni Vice President Sara na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi ko lang alam kung ano yung intention really. Maybe to preempt whatever is the Intention, kayo nga ang may plano. Kayo yung gusto magpabagsak sa mga Duterte dahil alam ninyong olat pa rin hanggang ngayon yung pinuno ninyo sinisip-sipan ninyo. Olat, alam niyo olat? Tingnan niyo yung huling survey, nandun pa rin sa ilalim si Tamba hanggang ngayon. Kayo ang kaliwat kanan na kung ano nung sinasabi ninyo. Meron ba nga kayo sinabi na i-check ninyo yung budget? Di ba? Ng Vice President. Office of the Vice President. Pambira. the result of this investigation to somehow divert the attention, make this issue political, which is not really, if you look at it, it's not really political. Sinusubukan pa Sino ang ginawa niyong tanga? Sa bagay, yung mga tanso, tanga yun eh. Lalo na yung Mike Labi na yun eh. Di ba? Yun ang talagang naming kunin ang pahayag ng kampo ni VP Sara kaugnay sa umano'y planong ipa-impeach siya. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Ayan sabi nito, Banat Bay, alam lahat ni Tamba ang mga nangyayari sa Kong. Abay, naturalmente. Talagang alam niya. Iba sa Kamara, iba sa Senate. Sa Senate medyo independent pa eh. Okay? Medyo nakakagalaw pa yung mga senador nang hindi kinukumpasan ng Senate President. Medyo mas naaano pa. Mas kahit papaano mas malaya pa sila doon. Hindi katulad dito sa Kamara. Diyan, pag inutos ng speaker, pag hinold ng speaker, wala ka. Yari ka talaga. Yari ka talaga. Wala kang wala kang masasabi diyan. Mga kapatid, Ayan. Nako. Ito na nga ang matindi diyan. Sana
Crush Kakasini. Ano na naman yan? Ian Nabi, alam nyo bang adopted ng PMA class 1991 si Tamba which General Mambir... Ay, grabe. Totoo ba yan? O, alam mo naman. Alam mo, sa totoo lang, talagang dikit na dikit yan si Tamba at saka si Marbil. Maniwala kayo sa akin. May balita pa nga kami, ha? May balita kami. Ewan ko kung totoo ito, ha? Na si Marbil daw, may mga video na namimigay ng kung ano-ano, na, ewan ko kung ano, ha? Kung ako, to be honest, ha? Ito ay balita pa lang, hindi pa to sigurado. Okay? Na balitang tatakbo daw na senador si Marbil pagka-retire niya. Kaya medyo mahilig sa camera. Siguro akala niya porket mananalo siya. Hindi niya alam sa kangkungan siya pupulutin. Akala niya kasi. Ewan natin, tingnan natin. Ganyan yan eh. Kasi tandaan ninyo, kahit noon pa lang sa HPG, bida-bida na ho yan si Marbil. Marami na ho naiinis dyan kay Marbil. Sa HPG pa lang siya, director pa lang. Bida-bida ho kasi yan eh. Hanggang ngayon, bida-bida pa rin. Kaya talagang, alam mo yun, medyo maraming naiinis dyan. Sa totoo lang. Akala naman niya, may pag-asa siyang manalo. Diba? Panalo niya, magdaya, hindi naman ako sure dyan sa ganyang klaseng statement. Ayoko naman sabihin kagad naman dadaya siya. Hindi naman tayo pa sigurado. Pero, kung taong bayan lang, hindi mananalo yan. Sigurado ako, hindi mananalo. Imposibleng manalo yung mga ganyang klaseng tao. Wala. Dami niyang interview ni Marbil. Oo nga eh. Ito, sandali. Pakita natin to. Wait lang. Dahil nga sa mga pahayag ng pagpuna ni VP Sara Duterte sa administrasyon ni Marcos Jr., agad namang kinontra at binanatan ng mga kongresista ang vice-presidente, kung saan umuugong ang umano'y proseso ng impeachment ng Kongreso kay VP Sara. Si Joel Pastor sa report. Sa report! Bukal sa pagpuna sa mga kapalpakan ng Administrasyong Marcos Jr. si Vice President Sara Duterte at isa na rito ang flood control project na matatanda ang ipinagmayabang pa ni Marcos Jr. sa ikatlo niyang State of the Nation Address. Pero ang pagpunang ito ni VP Sara ginantihan ng mga kaalyadong kongresista ni Marcos Jr. Pinutakti nila ang Vice Presidente ng kabi-kabilang kritisismo dahilan para lumitaw ang balitang nagsimula na ang proseso ng pagpapatalsik kay Duterte. Sinabi ni Attorney Harry Roque hindi malabong pumabor sa pagpapa-impeach kay VP Sara ang mayorya ng Kongreso na hawak ni Speaker Martin Romualdez. Kung mapapansin mo, talagang ang mga kongresista, although pare-parehong pinagsasalita ng kanilang PR, kung sino man yung PR nila, ay panay ang banat ngayon kay VP Sara para sanggain yung mga binatong mga paratang ni VP Sara. Mukhang sisimulan nila ang proseso ng impeachment kay VP Sara bilang ganti dito sa mga binigkas na salita ni VP Sara laban sa gobyerno. No? Double-edged sword yan. Okay? Kasi alam natin na bagamat may numero kayo dyan sa Kongreso at lahat kayo hawak na ating speaker na madali niyong i-impeach yan. Pero gate ni Roque, kahit pa nga pumabor ang karamihan sa kongresista na patalsikin si VP Sara, ay sigurado namang mahihirapang ilusot ang impeachment sa Senado. Unang-una, alam nyo naman, mahirapan yan sa Senado dahil lalo-lalo na ako ang gagamitin yung basehan ay yung confidential funds na nakabinbin pa sa Korte Suprema. So paano naman aakto ang Senado sa isang legal issue na nandoon na nakabinbin na sa Korte Suprema? Hindi ba dapat antayin muna yung resulta noon dahil yun naman ang katungkulan ng hudikatura, no? Itaguyod ang supremacy ng ating saligang batas na sinasabi ng mga petitioners dun sa Korte Suprema na linabag daw ang saligang batas nung binigyan ni Marcos Jr. ang ating Inday Sara ng 221 million na parang 125 doon ay confidential fund na nagastos ng mga satellite offices. Kung titignan mo naman saan napunta yung mga nagastos na yan ay lahat napunta sa tulong sa taong bayan. No? Yan naman talaga ang paggamit ng confidential fund.
Dagdag pa ni Roque, bukod sa confidential funds na kanilang ipinupukol kay VP Sara, ay posibleng dagdagan din nila ang mga basihan para sa planong impeachment laban sa Vice Presidente. Marami pa raw mga ibang mga basihan ang isasama nila dyan. Nandyan yung sa procurement daw ng ghost textbook. Sabi to, grabe, bakit kaya takot na takot sila kay BP? Halatang may mga tinatago. Ay, alam nyo naman. Sabi ko nga pag siguro nanalo si BP Sara Duterte, presidente, pustahan tayo, magbabaligtaran yung mga ungas dyan sa sa kamera. Magpipiesta yung mga yan. Hindi, sa totoo lang naman, nung panahon nga ni Duterte, di ba? Pinagtawanan nga ni Duterte. Sa SONA, wala naman sumuporta sa akin dito. Tapos nagbaligtaran kayo lahat Ganyan yan, sigurado yan. Books, no? Ang alam ko, napakaingat ni BP Sara pagdating dyan sa procurement sa DepEd. Dahil nga, nung siya pumasok, meron ng iskandalo na tungkol sa laptop na nabilangan pa nga nung chair ng Committee on Appropriations sa si Zaldico, pero wala naman nangyari. Dali, ano daw yun? Ano daw yun? Ano daw yun? Ano daw? Ano daw? Nako. Baka madagdagan pa itong ko Roque, ikaw nagsabi niyan Ikaw nagsabi. Attorney Roque, ikaw nagsabi niyan. Ano daw yung sinabi niya? Linawin nga natin, ulitin natin. Paki-ulit nga. Parang may part doon na nabingi ako May part doon na nabingi ako. Ano kaya yung sinabi niya? Ng Committee on Appropriations sa si Zaldico, pero wala naman nangyari, no? Ano daw? Chair ng Committee on Appropriations sa si Zaldico, pero wala naman nangyari, no? Grabe naman kayo. Grabe naman. Kinasangkutan daw ni Zaldico. Di umano. Sabi ni Roque. Hindi ako. Zaldico. Si Roque nagsabi, hindi ako Linawin lang natin. Na meron daw kang kinasangkutan. Naku po, patay tayo dyan, Sabi nga, kung may CDR king, may laptop king. Hindi ako nagsabi niyan, Yung mga tao dito. At saka, linawin lang ho natin, na wala po akong sinasabi na involved ka. Ang nagsabi niyan, si Roque. Si Roque. Sabi nito, pangalawang kaso mo yan kay Dok, patay tayo dyan. Hindi na ako kakasuhan yan. Bayaran nga ako, di ba? Sabi nila. Bayaran ako Naalala ninyo? Bayaran ako, putang ina. Bayaran ako ng administrasyon na ito. Kaya nga ako puro kaso. Putang ina ang binayaran niya, kinasuhan pa. Di ba dapat pag binayaran, inaalagaan? Bakit ako kinasuhan? Kasi ganyan ang utak ng mga tanga. Alam mo na? Ganyan ang utak ng mga tanga. Di ba? Si Banat Boy, binayaran yan. Binayaran yan. Binayaran ni Liza Marcos yan, tsaka ni Marcos. Pero puro demanda ako. Anak ka ng wewe, sabi ni Black Mamba, effective ka kasi, boss. Hindi, ako nga, may tanong ako sa kanila. May demanda ba sila? Hindi, ako, nagtatanong lang naman po ako. Doon sa mga nagsasabing ako ang bayaran na vlogger. Sabi nila. Hindi, di ba? Logic tayo mga kababayan. Logic tayo, Sige. Ako daw ang bayaran, sabi ng ibang vlogger. Pero ako yung may kaso mula sa administrasyon na to. Ang tanong, may kaso ba sila? May kaso? May kaso kayo? Baka kayo naman ang pinoprotektahan, kaya kayo walang kaso. Or, baka naman wala kayong kwenta, kaya hindi kayo kinakasuhan. Di ba? Kasi, hindi tumatama yung banat ninyo, kaya kayo hindi kayo kinakasuhan. Mamili kayo doon sa dalawa na yun. Hindi, sige, mamili kayo. Bayaran sila? O baka naman walang kwenta kasi yung banat nila, kaya sila hindi kinakasuhan. One or two? Or three? Ano yun? All of the above. Baka estapa daw.
Grabe naman, baka scammer of the above sila, ganun. Tuloy natin to. Si Zaldico ha. Again, Mr. Zaldico, hindi ako nagsabi na ikaw ay involved sa laptop. Ang nagsabi si Roque. Pero lang na ingay, wala naman nangyari. Ewan ko kung meron talagang makakasuhan dyan. Wala daw nangyari doon sa laptop issue na yan, puro ingay lang. Mamaya, babalikan natin yan. Sa huli, sinabi ni Roque na karapatan naman ni VP Sara bilang opisyal ng pamahalaan na punahin ang mga pagkakamalit pagkukulang ni Marcos Jr. bilang bukas naman dapat sa kritisismo ang sinumang halal ng taong bayan. Tama! Para sa Diyos at Pilipinas, kumahal Angel Ayun ang to doon eh. Wala na ba tayong kalayaan ngayon? Sabi nga ni Jimmy Bondok, alam nyo ba't wala tayong kalayaan? Ano sagot? Ano sagot? Kung kayo nakikinig mula sa simula ng ating programang Banat by Live, ano ang sagot? Nagpabudol kayo di ba? Yan ang talagang totoo. Gago! Okay, speaking of laptop. Pag-usapan nga natin ng kapiraso, ano ba kasi ang laptop na yan? Sino ba kasi nagpasimuno niyan? Si Banat Bay ba ang nagpasimuno niyang laptop na yan na kina-involve ni Zaldico di umano? O allegedly? Si Banat Bay ba? Tingnan natin. Alamin natin sa sasabihin nitong mama na to. Pinuno ng pinakamakapangyarihang komite Ano sa yun? Kamara de Representantes. Sino yon? Sino yung pinuno na yon? Ang may hawak ng budget Nang? ang House Committee on Appropriations. Sino? Na walang iba Kundi? kung hindi itong party list representative ni Na? Zaldico. Naku po, patay tayo dyan. Zaldico daw. Hindi ako nagsabi. Ulitin ko. Zaldico ha. Open your eyes. Open your ears. Hindi ako ang nagsabi. Para lang sa kalaman mo, ulitin natin. Sino ang nagsabi? Yang mama na yan, hindi ako. Sino ba yan? Pinuno ng pinakamakapangyarihang komite sa Kamara de Representantes. Sino? Ang may hawak ng budget. Sino? Ang House Committee on Appropriations. Sino? Na walang iba kung hindi itong party list representative ni Na? Zaldico. Naku po. Ang korporasyon po ba niyang SunWest Corporation Ano? ay kasama dito sa kontrobersyal na Farmally. Tanong ni Villanueva, kasama daw ba ang kumpanya ni Zaldico sa Farmally? Tanong ni Villanueva yan ha. Si Villanueva nagtanong, hindi ako ha. Inuulit ko lang. Tanong ni Villanueva, kasama ba sa Farmally issue etong si Zaldico? Tanong ni Villanueva, sino sasagot? Hindi ako. Si Villanueva din ang sasagot. Villanueva, Senator, ano sagot mo? The answer is true. True. Ulitin natin, hindi po ako nagsabi niyan, Mr. Zaldico. Ang nagsabi po niyan, walang iba kung hindi si Villanueva. Okay? Pangalawang tanong, pasok, Senator Villanueva. Kasama din po ba ang kumpanya niya Na? dito po sa kontrobersyal na DepEd laptop scam? Kasama daw ba sa kumpanya ni Zaldico ang dito sa DepEd laptop scam? Ano sagot? Hindi uli ako ang magtatanong. Ha? Hindi rin ako ang sasagot. Okay? Hindi ako ang sasagot ha. Hindi ako. Piniplay ko lang to. Sino sumagot? Ang sagot po, true. Napakadami pong BIR cases. True daw. Farmally, laptop, sabi ni Senator Villanueva, kasama ka daw. Sabi niya, hindi ako. Ulitin ko, sabi po ni Senator Villanueva, hindi po ako. Ulitin ko si Senator Villanueva. Kung maglalabas po kayo ng baho, Mr. President, dapat naman siguro maligo ka muna. Yun. Kung maglalabas ka ng baho, dapat daw maligo ka muna. Mr. Zaldico. Naku po, patay tayo dyan. Yan ang sinasabi ko. Kakasuhan ka na naman. Naku, grabe, no? Ulitin natin, hindi po tayo ang nagsabi. Si Roque, si Senator Villanueva. Wala ako ibibigay na opinion. Wala akong ibibigay na opinion. Linawin ko lang. Kasi baka mamaya sabihin nila,
Wala kang karapatang magbigay ng opinion. Sana bawal na pala magbigay ng opinion ngayon. Hindi isipin mo, bawal na pala magbigay ng opinion sa panahon natin ngayon. Pambihira, ano? Ano opinion mo, Banat Bay? Wala. Wala akong opinion. Ayoko. Pag magsalita ako ng opinion ko, sabihin na naman sa akin. Ikaw yung kakasuhan. Wala akong ibibigay na opinion. Hindi ko talaga sasabihin kung totoo o hindi. Hindi ko sasabihin 'yan. Baka mamaya kasuhan niyo na naman ako, tapos sasabihin niyo. Tapos sasabihin naman ng iba, bayaran ka, Banat Bay, bayaran ka. Kinasuhan ka, tapos bayaran ka, tangin ng kaso yan. Bullshit, no? Di ba? Ibang klase pala si Committee Appropriation Chairman, sabi nito ni Carlos Junior Perfecto. All people have the rights. What rights? Kumpletuhin mo naman. Ulitin mo, baka mabingi. Hindi na natin kailangan ulitin. Alam nyo na yan. Basta laptop issue at saka formally issue, sabi ni Senator Villanueva, kasama daw. Ewan natin. Basta tayo, wala tayong bibigay na opinion. Hindi ko sasabihin na posible. Hindi ko sasabihin yun. Baka mamaya sabihin na naman nila, sinabi mo, dineclare mo. Wala! Hindi ko sasabihin yun. Alam mo naman ako, ayoko na. Uulit-ulitin na naman. Pambihirang buhay. Anyway, ayan na nga yung issue na yan. Tapos, magmamalinis daw. Nako. Malupit ang nangyayari sa bayan natin. Talaga nga namang, ewan ko. Anyway, ito pa mga issue na dapat nating pag-usapan para tayo magpatuloy dito sa... Kasi, alam mo... matindi itong nangyari. Itong nakaraang weekend, may nangyari. Gusto nyo malaman? Anong laman ng laptop? Di ko rin alam. Malay nyo. Yang Zaldi pala nagkaso sa Ubay? Oo, yan po. Na di umano, allegedly. Ulitin ko, di umano, allegedly. Narinig ko na inutos daw sa kanya ito. Di umano Hindi ako sigurado na inutos sa kanya ni Tamba ito. Hindi natin sure. Pero, pag binasa mo yung subpoena, ang lahat ng topic ko, it's about Zaldico and Romualdez. Laging yun. Yun yung mga sinabi niyang libelous daw ako. Every time na nakasama doon ang pangalang Romualdez. Yun. Tapos, ang dating, ako pa daw ang bayaran. Anong tawag mo doon? Hindi. Ako ang nauubusan ng pera dahil sa demanda na yan. Walang biro. Alam ko naman walang laban eh. Alam ko naman kasi sabi nga, alam mo marami na tayong abogadong nakausap. Marami, matatalino't magagaling. Pag binasa nila, natatawa dun sila dun sa subpoena, dun sa mga demanda sa akin, natatawa sila. Sabi, ano ba namang klase yan? Pambihira naman yan. It's really, sabi nga nila, medyo harassment lang daw yan sa akin. Kaya lang, gayon pa man, magastos for my part. Siyempre, hindi naman ako katulad nila na meron sila talagang abogadong employee. Kasi ganoon naman ng Kamara di ba? I mean, bawat congressman, meron talaga silang regular na empleyado na naandun, na abogado. Part ng consultant nila, normal yun. Ibig sabihin, whether may gawin o wala, may idemanda o wala, may ano sila. Sa akin, wala. Hindi ko nang pwedeng sabihin na naman kay Roque, pro bono na lang to, Attorney Roque, Hindi pwede, nakakahiya naman, di ba? Ito nga, pag-usapan lang natin to. Marami kasi nagtatanong sa akin kung ano reaction ko dito. Okay? Ito kasi yung post ng isang vlogger na hindi ko alam kung anong tawag mo dito sa vlogger natin. Anyway, kukomentuhan lang natin Hindi natin ibabash na. Baka kasi sabihin niya, kapapaawa na. Ang hilig kasi magpaawa nitong vlogger na to
ito yung talent nila eh, yung mga iyakeros. Ito talent nila eh, magpaawa. Oh. At saka sabi ko nga, totoo naman, sinabihan naman ako talaga ng, alam mo na, ng ating leadership sa SMNI na wag na nating patulan to kasi wala namang kwenta. Tsaka, syempre, alam mo na, para lang, mga taga KOJC kasi mga ano yan eh, mga peacemaker yan eh. Kaya hindi ko napapatulan. Okay? Tumahimik ako eh. After nung huling banat ko nung Biyernes, tumahimik na ako Saturday, Sunday. Ang maingay na lang si Boss Dada at si Jeggy Barre. Alam mo naman yung mga yun, hindi papapigil yung mga bunganga nun. Tayo, tumahimik na tayo, hindi na nagsasalita. Kaya lang, nung napanood ko, nung nakita ko to, ito, papakita ko. Ayan. Oh. Mga buliteros, tanong ko lang sa inyo, naniniwala ba kayo dito? Yan sa sa baba. O, di ba? Tapos may kulam. Siyempre, sasabihin na naman niyang palusot na naman niya, hindi ko naman sinabing kukulamin ko kayo. Gaganon-ganon na naman yan. Hindi, mahilig naman kasi magpalusot yan. Okay? Tapos yan tuloy, binanatan tuloy siya ni Boss Dada. Ako ito lang, mga kababayan. Dito, makikita mo talaga kung anong klaseng tao itong mga to. Di ba? Seryoso dito. Ito yung mga sinasabi ko sa inyo, di ba? Nung una pa lang, yung kanyang pag-eengganyo doon sa KOJC na mauna na sila. Susunod kami. Yung pa lang, makikita mo, yun na hindi galing sa Diyos na udyok. Di ba? Kasi nga, ano hong ba tinuro sa inyo ni Pastor? Kibuloy, kayo mga taga KOJC, be peacemaker, di ba? Be loving people. Pag kayo ay binanatan, ibigay nyo yung kabilang pisngi. Ganun ang turo sa inyo eh. Doon ang katuruan ng Biblia. O, di ba? Cynthia Miller, salamat po. Kaya dapat, ganun tayo. Okay? Ganun ang At actually, ang ganda nga na sinabi ng mga taga KOJC, hayaan na lang daw, tapos maging peacemaker. Pero sinabi ko, yun ang tinatawag na bulong ng demonyo. Kasi ganyan ng demonyo eh. Yung uudyukin ka, unahan mo na, banatan mo na, di ba? Kuwari, sa road rage. Sa road rage eh, ganun yun eh, di ba? Pagka anong bubulong sa'yo ng demonyo? Sa'yo, unahan mo ng tapang mo, murahin mo na. Ganyan, di ba? Payag ka ba nun? Kinat ka! Habulin mo! Putakin na mo! So, ganun, di ba? Ganun eh. Ganun ang demonyo. Tama, mali, di ba? Ganun ang bulong ng demonyo. Tapos, na-confirm nga. Di ba? Na-confirm. Di ba? Na-confirm nga. Eto, sabi nga nito, kulam. Mga buliteros, tanong ko lang siya, naniwala ba kayo dito? Kita niyo? Diyan pa lang, makikita mo na kung anong klaseng tao itong mga to. Naniniwala sa kulam. Kasi hindi mo naman nilalagay yan. Masigurado ako magpapalusot ka na naman. Sasabihin mo na naman sa tao, hindi ko naman sinabing kukulamin ko kayo. Gaganon ka na naman. Diba? Alam mo yung usual palusot ninyo? Sa akin, ganito na lang. Nakikita nyo na kung anong klaseng tao itong mga to. Alam nyo naman na ang kulam ay hindi yan tama. Witchcraft po yan. And alam naman ho natin na galit ang Diyos dyan sa mga kulam-kulam na yan. You would not even post it if you really do not believe on it. As simple as that. Diba? You would not even desire to do that to your enemy. Tama? Naalala nyo? Tama, mali. Sabi nga diba? Anong sabi? Vengeance is mine, says the Lord. Yun ang bilin sa inyo mga taga KOJC. Vengeance is mine. Leave room for God's judgment. Hindi dahil para mangulam. Kung ganyang klase mga taong sinusundan ninyo, yung mahilig sa ganyang klase, bumubulong ng parang demonyo. Tapos, i-advocate o kasabihin na nating pinopromote ang mga ganyang klaseng witchcraft. Alam nyo na ibig sabihin. Diba? Huwag nyo nang paniwalaan. I really condemn this kind of post. This is not a joke. Kulam is not a joke. It's a witchcraft from the devil. From the evil. Alfredo Palito, salamat po. Huwag na ho tayong magpaikot-ikot. Ako, peacemaker na ako eh. Sabi sa akin hindi ako peacemaker. I mean, sumunod ako sa sinabi ng peacemaker na kay OJC. Sabi na, huwag yun ang patulan. Ako, hindi ko papatulan. Hindi ko siya kukondenahin dito. Pero sinasabi ko lang sa inyo, hindi tamang gawain na i-promote ito. Dahil in the last days, lalabas talaga yung mga ganitong klaseng tao. Yung kulam.
witchcraft. Lalabas yan in the last days. Be warned that there are people na like this. Now, if you're believing on this and attend church on Sunday, you have a big problem. Tama, mali? Ba't nadamay kami mga Bisaya? Hindi yan. Wala ako sinasabi. Ba't wala ako sinabing Bisaya? Yung post ni Dada. Si Dada yun. Bahala kayo mag-usap ni Dada. Basta, ako, sinasabi ko dito, yung post nito, hindi tama itong post na ito. Kung kayo ho ay bilang taga kay OJC, medyo maano na kayo dito, magambala na kayo dito sa ganitong klaseng post ng tao. Binulungan na nga kayong parang demonyo. This time kulam naman. May tawag ho dito sa ganito. Tama, mali. Diba? O, yun lang. Ba't kayo nag-aaway? Hindi nag-aaway. Ian, Carl, David, tanga ka ba? Nagtatanong lang ha. Hindi ho nag-aaway. Ang pagsita sa mali ay hindi pag-aaway. Tama, mali. So, pwede mo bang sabihin na kami ay nag-aaway ni Marcos dahil sinisita ko si Marcos? Kami ay nag-aaway ni Torre dahil sinisita ko si Torre? Ano naman tayong tanga? Sorry ha, pagpasensya nyo na. Oh. That happened long time ago. Dark side dyan. Oo nga. Ayun lang, oh. Yun. Tuloy tayo. Sa topic naman tayo ngayon. Ginawa lang joke pero di tamang joke. Hindi, alam mo, hindi mo ginagawang joke ang demonyo. Tandaan niyo yan. Hindi tama ang gawin mo ang joke ang demonyo. Maling-mali ho yun. Any witchcraft, you don't, make it a joke. It's not a joke. Entertaining witchcraft is not a joke. Reading on witchcraft, promoting a witchcraft is not a joke. Kung ito ay joke para sa'yo, pinaglalaroan ka ng demonyo. At ikaw naman, tuwan-tuwa ka.